Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong pahayag ni DOJ Secretary Boying Remulla. Tinanong siya ng mainstream media ano ang ma-expect ni VP Sara sa napipintong pag-appear ni VP Sara kasi pinapasagot na si VP Sara tungkol sa kanyang kill remarks kay Pangulong Marcos, First Lady, and Speaker Martin Romualdez. So, gumugulong na yung kaso na yun. So, ano ang maasahan ni VP Sara? Ay, nako, mabilis pa sa alas 4 ang sagot ng DOJ, due process. So, dyan tayo magbigyan ng reaksyon. Meron ba talagang due process ang DOJ? Right, pakinggan natin siya. Due process. No problem with due process. Everything. We respect the office. Alam mo naman eh. That's the most important. So what can VP Sara expect from the DOJ regarding due process? No problem with due process. Everything. We respect the office. Alam mo naman eh. That's the most important. So what can VP Sara expect from the DOJ regarding due process? No problem with due process. Everything. We respect the office. Alam mo naman eh. That's the most important. So what can VP Sara expect from the DOJ regarding due process? No problem with due process. Everything. We respect the office. Alam mo naman eh. That's the most important. Okay, magbasa tayo sa mga comments ha. Ang sarap pakinggan ano? Hindi pa natapos yung question. Due process. Talagang ang DOJ is the center of due process. They respect daw, nire-respeto nila ang Office of the Vice President. Really? Okay. Nads Alarba. Comments ito binabasa ko. Yung anak mo nahulihan ng marijuana, may due process ba yun? Boss Mac, gawin mo lahat dahil sa 2028 kayo naman ang himas rehas. Rosel Galios, Sir, anak mo may drugs. Bakit nakalabas? Dahil ikaw ama at ikaw ang DOJ? Ito, binabasa ko lang. Ito naman, masyado nyo na trinatrabaho ang mga Duterte na paghahalata kayo. Yan ang utos ng amo nyo. Marvin Amatorio, lagi, ganon, due process. Sablay nga dapat dinaan muna nyo si Duterte sa Supreme Court. Gerly Francisco, your end is near. Pagkatapos ng botohan, bokya na kayong lahat. Jingjing Campo Redondo, ang administrasyon ni PBBM puro Duterte lang ang ginagastusan ng pera ng taong bayan para habulin. Kawawa ang mga mahirap, inuubos nyo ang buwis ng mga tao. Walang kwentang gobyerno sa pamamahala ni Marcos. Sinisira ng mga sekretary, sobrang sirang-sira si Marcos. Very wrong move. Okay. Speaking of due process, mayroong interview sa kanya ng mainstream media, yung utos ng ombudsman na pinapasubmit na sila kagad ng counter affidavit kaugnay sa isinampang reklamo ni Senator M. Excuse me. Pinapasubmit kagad. Nako. Parang question ni Secretary Remulla yung procedure. May question ako sa procedure. Dapat dito fact-finding muna. Bakit wala nang fact-finding? Bakit pinapasubmit sila ng counter affidavit kagad? So, naghanap siya ng fact-finding. Yun na, nagano siya ng due process o yung procedure. Ito ang tanong ng karamihan. Meron bang due process? Yung ginawa nila na pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD? Mismo si retired Supreme Court Justice Ascuna, sinabi niya may nalabag na batas pag-aresto. Hindi nasunod yung Rome Statute.
Article 159 ba yun? Na dapat yung state party o ang Pilipinas, yung warrant of arrest na yon, pinadaan muna sa competent judicial authority. Very clear yun eh. Sabi naman ni Secretary Boying, sila daw sa DOJ ang competent judicial authority. Na maraming nagsasabi na hindi. Mga legal minds, yung mga nababasa kong comments o napapanood ko, mga explanation ng mga abogado. Hindi pwede maging judicial competent authority ng DOJ dahil nasa executive branch siya. Ang judicial competent authority ay mga judges ng Judikatura, RTM, Municipal Trial Court, RTC, Court of Appeals, or Supreme Court. Kaya yun ang ano. So, yun na ang question, due process. So, nasunod pa? O, hindi. So, bahala na ang taong bayan manghusga kung nasunod ba. So, ito, ano ang kahihinatnan itong kasong isinampa kay VP Sara? Yung grave threat ata at saka inciting to sedition, yung kill remarks niya na kung may mangyari sa akin, kung mamamatay ako, nag-hire na ako ng yun, assassin. So, hindi lang basta-basta abogada si VP Sara, nakapasar siya ng training, pre-judicial, something like that. Nag-train siya sa training arm ng Supreme Court. It's, I don't know how many months na kurso. Hindi, nakapasar siya. Dahil nakapasar siya sa exam at kurso, qualified siya na maging judge. Yun. Hindi lahat ng abogado ay magiging judge. Yun lang nakapasa sa kurso at saka exam. Isa na po yan si VP Sara. Kaya matinik na abogado ito. Matinik siyang abogado. Hindi naman siya basta. Pinag-aralan niya yan. Yung statement niya na conditional eh. But anyway, tingnan na natin kung ano. Kung basta to me, wala na akong masyadong asahan na due process na sinasabi. Basta ang target, VP Sara, mawala siya sa eksena hanggang 2028 para hindi siya makakandidato na presidente. Kaya lang, hindi tayo papayag. Kaya, 3 days to go, buboto na tayo, Duterte plus 2. Dapat manalo ang maraming senador na kakampi ni VP Sara para ang tunay na labanan, yung impeachment trial, ma-acquit siya dyan para makapag-presidente siya sa 2028. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is inilalaan pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang natagaan og yero nga nagtukod og balay. Salamat sa Ginoo o salamat sa nagatagaan ni. Kaya makagbalay na gid ko. Wala ni ang bag-o niyang balay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa nagatag og bisin. Maynawat kong haragan pa ang matabangan kada kong pang nanginanlan. Og karon unsa inyong maistorya bahin sa nahatag sa inyo nga yero naa na og makabalay na gid mo og bag-o. Unang-una, salamat kay sa Ginoo nga iya minggi kuan nga naitaw nga motabang sa mo aron makabalay mi. Ug salamat po dai sa kuan kanang nag-sponsor sa video sa nagtanaw sa video. Salamat kayo. Kay dili gid mi makabalay kung wala mi gi katagan. Basta nagpasalamat ito dako sa Ginoo nga nasa gikuan nga makatabang sa mo aron nga makabalay ni kay lisod gid kayo ang panahon karon kay
Kung wala gitabangan dili gyud mi makabalay. Salamat kaayo sa nagtabang ani, naot nga mapadayon pa yang tabang, daghan nga matabangan. Oo. Kay daghan pa nang inahanglan nga sama na mo. Nagtabang og panday, dali ra mo man ang balay. Oo, tuo pod si Angkol na magtabang og panday kay para dali ra mo man pod ang balay nila. Oo. So salamat kaayo. Salamat kayo. Sige, God bless.